Alam nyo kung anong delikado sa gobyerno. Kapag ang salita ng leader parang press release muna bago malinaw na ebidensya. Nung una, sinabi ni President Marcos tungkol kay Zaldico. Nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Malinaw ang dating sa ordinaryong Pilipino. Nahuli. Detained. Nasa custody. Ibig sabihin, hawak na. Ibig sabihin, controlled na. Ibig sabihin, hindi basta-basta makakalis. Pero ilang araw pagkatapos, biglang nagbago ang tono ng kwento. Sabi ng DOJ, hindi raw technically arrested si Zaldico, pero restrained daw ang liberty niya. Tapos pumasok naman ang paliwanag ni Claire Castro ng Malacanang. Ang sabi niya, hindi raw mali ang Pangulo, hindi raw fake news. Kasi ang salitang nahuli daw ay general term. Pwede raw ibig sabihin na pahinto, na stop, na prevent sa pagkilos. Okay, pakinggan natin ng patas, pero dito tayo mag-isip. Kung ang sinabi lang sana ay napahinto, baka mas madaling intindihin. Kung ang sinabi lang sana ay subject of coordination, baka mas malinaw. Pero hindi yun ang naging dating sa publiko. Ang sinabi ay nahuli. Ang sinabi ay detained. Ang sinabi ay in the custody of Czech authorities. At sa ordinaryong Pilipino, kapag narinig mo ang detained at custody, hindi mo iisipin na simpleng napahinto lang sa border. Iisipin mo, hawak na ng authorities. Kaya hindi simpleng wordplay ito, hindi ito laro ng dictionary. Hindi ito debate kung ano ang ibig sabihin ng isang salita kapag inilagay sa pinakamaluwag na interpretation. Ang totoong tanong dito, maayos ba talaga ang confirmation bago nag-anunsyo sa publiko? Kasi foreign jurisdiction ito. Czech Republic ang pinag-uusapan. May Department of Foreign Affairs tayo, may Philippine Embassy tayo sa Prague, may diplomatic channels tayo. So natural lang itanong, bago sinabi sa buong bayan na nahuli na, dumaan ba ito sa solid confirmation ng DFA at Embassy? Na-confirm ba talaga formally and clearly na nasa custody siya? O may preliminary information lang, tapos naging major announcement agad? Dito nagiging delikado. Kasi kung legal case, oo may role ang Department of Justice. Kung may proseso ng extradition return, mutual legal assistance o legal coordination, papasok talaga ang DOJ. Pero kung ang pinaka-basic na tanong ay, nasa custody ba talaga siya ng Czech authorities, dapat malinaw muna iyon through diplomatic and official channels. Hindi pwedeng announcement muna, clarification later. Hindi pwedeng headline muna, damage control later. Hindi pwedeng ang taong bayan pa ang mag-a-adjust sa semantics ng gobyerno. Kasi ano ang nangyari after? Una, nahuli raw. Then hindi raw technically arrested. Then restrained lang daw. Then wala na raw sa custody ng Czech authorities. Then lumabas naman ang bagong impormasyon mula sa Malacanang. Ayon sa Malacanang, ang Department of Foreign Affairs daw ay may highly reliable information na si Zaldico ay nasa France at naghahanap ng political asylum gamit ang dahilan na political persecution. Reports also say the palace confirmed this after Co was no longer in Czech custody. So mas lalong lumalaki ang tanong. Kung may reliable information na pala ang DFA ngayon tungkol sa France, ibig sabihin mahalaga talaga ang diplomatic channel. Ibig sabihin may role talaga ang DFA. Ibig sabihin may paraan talaga para makakuha ng information through official foreign coordination. Kaya ang tanong, bago unang inanunsyo na nahuli siya, detained at nasa custody ng Czech authorities, gaano katibay ang diplomatic confirmation noon? Dumaan ba ito sa parehong level ng verification? Naka-coordinate ba ng malinaw ang DFA, Embassy at Czech authorities bago lumabas ang announcement? Kasi kung ngayon ay DFA information ang pinanghahawakan tungkol sa France, dapat noon pa lang malinaw din kung ano ang actual custody status niya sa Czech Republic. Hindi pwedeng malakas ang salita kapag announcement, pero malabo ang foundation kapag tinanong ang detalye. That is the problem. So ano ba talaga to? Successful law enforcement update? Premature announcement? Poor coordination or damage control? At maging malinaw tayo rito hindi natin sinasabing fake news agad. Hindi rin natin sinasabing sinasadya agad. Pero may malaking credibility problem. Kasi kapag mataas na opisyal ng gobyerno ang nagsasalita, lalo na Pangulo, hindi pwedeng malabo. Hindi pwedeng nahuli ngayon, not technically arrested bukas.
wala na sa custody pagkatapos. Tapos nasa France na raw at naghahanap ng asylum sa susunod na update. That is not clarity. That is confusion with a government seal. At mas mabigat ito dahil hindi ordinaryong kaso ang pinag-uusapan. Ang issue na nakapalibot dito ay corruption, public funds, flood control anomaly, bilyon-bilyong pisong pera ng bayan. Kaya mas mataas dapat ang standard. Hindi ito chismis sa kanto, hindi ito blind item, hindi ito showbiz scoop. Ito ay public accountability. At kapag public accountability ang usapan, hindi pwedeng malakas ang announcement pero mahina ang foundation. Hindi pwedeng confident ang salita pero kulang pala ang control. Hindi pwedeng may custody sa statement pero hindi pala ganun kasimple ang legal reality. Dito dapat pumasok ang maseryosong tanong. Kung may embassy tayo sa Prague, ano ang eksaktong naging role ng embassy bago lumabas ang announcement? Kung may DFA tayo, gaano katibay ang diplomatic confirmation bago sinabi sa publiko? Kung DOJ ang pinadala, ano ang dala nilang verification information? At kung totoong nasa custody siya noon, paano siya nawala sa custody? Yan ang kailangan sagutin. Hindi sapat ang sabihin na general term naman ang nahuli. Hindi naman sapat sabihin na hindi naman ginamit ang salitang arrested. Kasi again, hindi lang nahuli ang issue. Ang issue ay detained at custody. At kapag sinabi mong detained at nasa custody, may expectation ng publiko. Hawak na dapat. Controlled na dapat. Hindi dapat biglang lumulusot sa narrative. At ito ang masakit sa ordinaryong Pilipino. Kapag mahirap ang hinuli, mabilis agad ang proseso. May mugshot agad, may poses agad, may press conference agad. Pero kapag may kapangyarihan ang hinahabol, biglang ang daming technicality. May jurisdiction, may custody issue, may Schengen area, may asylum, may political persecution claim, may not technically arrested, may napahinto lang. At sa dulo, ang taong bayan na naman ang litong-lito. Kaya ang punto natin dito, simple lang. Kung may mali sa initial information, aminin. Kung preliminary pa lang sabihin. Kung hindi pa formal arrest, linawin agad. Kung hindi pa secured ang custody, huwag munang magsalita na parang secured na. Because government credibility is not a small thing. Kapag nasisira ang tiwala ng tao sa government announcement, hindi lang isang official ang tinatamaan. Ang tinatamaan ay buong sistema. At kapag paulit-ulit ang ganitong klase ng communication, ang ending niyan kapag may totoong sasabihin ng gobyerno, pagdududahan na rin ng tao. At sino ang talo? Tayo, ang taong bayan. Ang mga Pilipinong naghahanap lang ng malinaw, tapat at matibay na sagot. Hindi tayo humihingi ng perpektong gobyerno, pero humihingi tayo ng gobyernong marunong magsabi ng totoo, marunong maglinaw at marunong umamin kapag kulang ang impormasyon. Hindi pwedeng puro confidence, dapat may competence. Hindi pwedeng puro announcement, dapat may accountability. Hindi pwedeng puro optics, dapat may operasyon na solid. Kaya ngayon ang tanong ko sa inyo, sa tingin nyo reliable pa ba ang ganitong klaseng government announcement? Kapag high-profile corruption suspect ang pinag-uusapan, dapat ba munang may formal confirmation bago mag-anunsyo ang Pangulo? O okay lang ba siya sa inyo na malakas ang headline ngayon, tapos clarification na lang bukas? At pinaka-importante, kung pera ng bayan ang pinag-uusapan, gaano kataas dapat ang standard ng katotohanan? Kayo ang humusga. Hindi kampo ang usapan dito, hindi kulay, hindi personalidad. Ang usapan dito ay tiwala, proseso, katotohanan at accountability. Dahil kapag gobyerno mismo malabo magsalita sa mga sensitibong kaso, paano aasahan ng taong bayan na malinaw ang paghahabol sa mga taong dapat managot? Comment your take. Pero facts ang labanan ha. Hindi fandom, hindi palusot, hindi spin. Bayan muna, katotohanan muna, accountability muna.